Marami ka na bang kilala? Marami ka nang nabalitaan na mga naglilingkod sa Diyos biglang tumalikod, biglang nawala sa pananampalataya at tinilikuran ang pananampalataya sa Panginoong Hesus? Sabi ng Matthew chapter 24, sa huling panahon, ang mga tao ay magiging maibigin sa mga paggawa ng mali. Sa mga paggawa ng mali na yun, doon na ang panlalamig ng kanilang mga pananampalataya. Is it true na nangyayari na po sa panahon natin ito? At kung nangyayari na sa panahon natin na marami lang tumatalikod na naglilingkod sa Panginoon, ito ang sign na malapit na dumating ang Panginoong Hesus. At bilang lingkod ng Diyos, nais natin na maganap ang atas ng Panginoon sa atin. Kaya naman patuloy tayong gumaganap sa kalooban ng Diyos. At may paalala ang Biblia upang maganap natin ang kalooban at ang tungkulin natin bilang lingkod ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito. Paglayo sa aral na hindi sumasang-ayon sa Ebanghelyo ni Kristo at walang kabanalan. Marami mag-i-invite sa iyo at target ng mga espiritu ng Antikristo ay yung mga mananampalataya na hatakin papapalayo sa Panginoon. Unti-unti kang ilalayo sa katotohanan. Sabi ng Biblia, layuan po natin yung mga bagay, mga turo na itinatanggi ang Ebanghelyo ni Kristo. Maraming turo ang ililigaw ka na pwede kang manampalataya sa Panginoon at pwede ka nang uminom, pwede ka nang magbisyo, mawala ng kabanalan. Tingnan natin lagi yung sinasabi ng Biblia. Kung inilalayo tayo sa kabanalan, yan po ay dapat nating layuan. 1 Timothy chapter 6 verse 3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa huhusay na salita ng ating Panginoong Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Alam ko na marami ang nagnanais na maglingkod sa Panginoon, makapagpahayag ng mga revelasyon na galing sa Diyos, ngunit imbes na lumalim ay nahuhulog sa kasalanan dahil sa pandaraya ng samot-saring turo. At ang sabi sa binasa natin, layuan natin ang mga turo na makakapag-alis at idinidinay ang aral ni Kristo, yung walang kabanalan at walang katwiran. Ilalayo ka rin sa pananampalataya ng mga mangangaral na ito, yung wala silang pangunawa. Ang laman ng puso nila ay inggit, laging naninira, nagkakaroon lagi ng masamang hinala, na lagi tayong fina-force na gawin ito. Laging ang laman ng puso, pagkakaroon ng inggit, paninirang puri sa ibang tao. Kunwari, nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit tinatanggi si Kristo. Hail Satan! Tinatanggi ang mga turo at aral ng Panginoong Hesus. Ganon din ang laman ng puso nila, galit, inggit, paninirang puri at puro kasamaan ng mundo. 1 Timothy chapter 6 verse 4, siya ay palalo, walang nauunawa ang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala. Ito pa yung isa na sinasabi ng Biblia sa atin, maraming mga bagay na pwede kang malaglag sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sa dami po ng deception sa panahon natin, paano nga ba makakapaglingkod sa Panginoon dito sa huling panahon? Maraming itinuturo ang Biblia patungkol sa pag-iingat at paglayo sa mga bagay na makalalaglag sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya naman patuloy tayong gumaganap sa kalooban ng Diyos. At may paalala ang Biblia upang maganap natin ang kalooban at ang tungkulin natin bilang lingkod ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito. Ito pa yung isa na sinasabi ng Biblia sa atin na maging aware tayo pagdating sa pagkakaroon ng salapi. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tayak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dalawang sinasabi ng gospel, ang Panginoon mo ay ang Diyos, hindi mo Panginoon ang pera. Ngunit kung ang Panginoon mo ay pera, hindi mo Panginoon ang Diyos. Bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan maunawaan natin na pagkakaroon ng salapi ay hindi masama. Pagkakaroon ng mga kayamanan, pagkakaroon ng pera at mga achievement. Kasi alam natin na pwede tayong sumagana, pwede tayong magkaroon ng pera na walang Diyos, na hindi sumasangguni sa Panginoon. Pero ito'y tatandaan natin,
pwedeng mawala ang napakarami nating salapi at napakarami nating pera at tayo mawawala ng pag-asa once na mawala yan sa'yo. Pero kung tayo ay may Diyos, mawalan ka man ng pera, merong pag-asa pa rin na ibibigay ang Panginoon upang tayo makalakad at magkaroon ng mga bagay na hinahangad natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alam ng Diyos ang mangyayari sa mga umiibig sa salapi. Merong kapahamakan, merong danger. Sa lahat ng hindi makatulog pag nababawasan ang pera nila sa bank accounts, sa lahat na ang tao ang laman ng isipan ay ang pagkita ng pera at wala nang pakialam sa sarili. Gusto ko manawaan natin mga kapatid ang sinasabi ko na pagdating sa pag-ibig sa salapi. Yung wala ka ng ibang gustong gawin kundi yung kumita ng pera. Napapabayaan mo na yung pananampalataya mo, napapabayaan mo na yung pamilya mo, napapabayaan mo na yung kondisyon ng katawan mo. Diyan ka na po mahihirapan. Diyan na mahihirapan ang isang tao, isang mananampalataya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay malapit sa napakaraming tukso. 1 Timothy chapter 6 verse 9, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Dahil ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa rito ay napapalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Iilan lang yun mga kapatid sa mga bagay na paalala sa atin na tayo po ay mag-ingat upang hindi tayo mawala sa pananampalataya. Subok na po yan mga kapatid. Pagdating sa pera, tayo po ay huwag umibig sa salapi. Kailangan natin yan. Ginagamit natin kapag kailangan natin. Ginagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangailangan sa simbahan, sa ating pamilya. Pero hindi yan sinasamba. Hindi po yan ginagawang Diyos. Habang tayo ay naglilingkod sa Diyos, makikita natin na ang mundo pahirap ng pahirap. Makikita natin na marami ng hindi lumalaban ng patas, namumuhay ng ayon sa makamundo at makasalanang pagnanasa. Marami ang nalalaglag sa pananampalataya at tumatalikod. Ito yung sinasabi ng Biblia na tayo nasa huling panahon na. At ito yung paalala ng Panginoon at reminder na dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos upang hindi siya ma-deceive. Tayo po ay makontento, masiyahan sa mga bagay na meron tayo. Pwede po tayo mag-pray para sa ating church, sa ating pamilya. Tayo man ay estudyante, ay lingkod ng Panginoon, tayo may nagtatrabaho, tayo po ay masiyahan sa mga bagay na yun. Huwag tayo mag-isip ng napakaraming bagay na makakapaglayo sa'yo sa focus, makakapaglayo sa'yo sa prayer life. Yung magkakaroon ka na ng doubt, yung hindi ka na magtitiwala sa Panginoon. Yun yung tinutukoy ng Biblia, na tayo po ay masiyahan sa mga bagay na meron tayo. Hindi masama na naghangad, hindi masama na mangarap, ngunit kailangan makontento ka muna at masiyahan ka muna, maging thankful, maging grateful doon sa mga bagay na meron ka na. Sa kakikilos ng Diyos, layo natin yung sarili po natin doon sa mga bagay na makakapaglayo sa atin sa realidad ng Diyos, na magkakaroon ng maraming takot sa atin at makakapagpalayo, makakapag-alis ng pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay masiyahan, kontento sa mga bagay na meron tayo. 1 Timothy chapter 6 verse 8, ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ito pa ang kailangan gawin ng isang lingkod ng Diyos: sumunod sa katwiran ng Panginoon, sumunod sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pagkakaroon ng pag-ibig at pagtitiis sa paglilingkod. Pagkaroon tayo ng kaamuan habang tayo po ay nagsiserve kay Lord. 1 Timothy chapter 6 verse 11, ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kamuan. Bilang mananampalataya ng Diyos, maging tapat ka sa iyong tungkulin. Maging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod ka ng mabuti, patas at panghawakan ng pangako ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 12, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. We are servant of God. Pagiging lingkod ay mayroong protector. Ang protector natin ang Panginoon. Once na ang Diyos ang ating protector, malayong malayo na magalaw ka ng kaaway. Ikaw ay poproteksyonan ng Panginoon sa lahat ng pandaraya, sa lahat na makakapagpaalis sa iyo sa pananampalataya. Nais ng Diyos na lubos mong maunawaan na siya ang Diyos na pumuprotekta sa kanyang mga lingkod at walang ibang kayang gawin ng demonyo o ang Satanas
upang ilayo ka sa Kanya. Sa ating mga napag-aralan mga kapatid, marami nawa kayong natutunan at marami kayong may apply sa ating paglilingkod. Patuloy tayong lumakad sa kabanalan, sa katuwiran. Lumaban tayo sa pananampalataya nang merong mabuting paglilingkod sa Panginoon. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sapagkat ito'y maasahan at ito ay panghahawakan ng kanyang mga mananampalataya. Salamat kapatid kung ikaw ay nakarating sa huling part ng video ito. Marami po kayong tanong at marami kayong gusto sabihin, let me know in the comment section. Sa mga tanong nyo po, kung di ko masasagot yan, marami po sasagot ng mga mananampalataya. Kung nanonood po kayo